Hey, what's up guys? It's me Marlon, Just for Fun TV. Welcome sa ating YouTube channel. Nakay mga idol. So, ngayon ulit tayo nakagawa ng upload or video na katulad nito. So, meron akong nabasa mga lod sa Facebook habang nag-scroll ako. Gusto ko i-share sa inyo. So, yung post na yun is galing sa isang kilalang personality dito sa South Korea. Walang iba kundi si Sir Archie Lee. So, isa siyang manager sa bangko rito sa Hanabak, sa Seoul. Tapos siya rin ang representative minsan, nagiging interpreter ng ating mga EPS na bagong dating dito sa South Korea. So pagka may mga bagong dating na EPS dito, siya yung sumusundo sa airport, tapos nagdala sa training center, at siya rin yung nag-i-interpret dun sa between dun sa mga kababayan natin at dun sa mga Korean pagka sa mga orientation habang nasa training center dito sa South Korea. So doon magaganap yung lahat ng orientation for 3 days bago isabak yung mga Pinoy sa mga trabaho rito, bago sunduin ng kanilang mga amo. So nabasa ko yung post niya mga lods, gusto ko na rin share sa inyo, no. So nabasahin ko para malaman ng mga iba pa. Although alam ko marami na sa inyo yung mga nakakaalam nito, pero hindi naman din lahat, kaya i-spread natin yung news or yung balita. So basahin ko sa inyo yung post ni Sir Archie mga lods para may share ko sa inyo. So sabi niya, naging mababa ang rate na nakuha ng Pilipinas sa mga papasok na EPS ngayong taon. So, oh no! Bad news yan mga idol. Kasi nga, mababa yung rate natin mga Pinoy na kukunin bilang EPS dito sa South Korea. So, mas marami ang ibang lahi katulad ng Myanmar, Cambodia, Uzbek, Thailand, Indonesia, Vietnam, at iba pa. So, tunay na malinis at masipag ang Pinoy. Pero sa record na maraming nagpaparelease. Oh no! May tinamaan. Ayan. At mareklamo sa trabaho. Mareklamo ba sa trabaho? So, at mababa ang rate ng communication. So, ibig sabihin mababa ang rate ng communication. Hindi masyadong nakakaintindi at marunong magsalita ng Korean. So, hindi naman importante na marunong kang magsalita agad mga lods, na magaling ka. Ang importante pagdating dito, nakakaintindi ka kahit papano. Kasi nga, 'di ba, yung mga instructions sa trabaho, yung mga iutos sa'yo, yung mga gagawin mo, ano nila sasabihin sa inyo, paano mo magagawa yan kung walang magtuturo at hindi sasabihin sa inyo. Senyasan lang. Mostly ganun na nangyayari dito, senyasan lang Pero syempre, hindi naman sa lahat ng oras kailangan makukuha sa senyas, 'di ba? So, kailangan ng verbal na pagsalita para ibigay sa iyo instruction, at ganoon din naman na kailangan mong maintindihan kung ano yung sinabi sa iyo, tinutos ng Koreano, 'di ba, o nung amo mo. So sabi niya, may mga instances na sa loob ng isang taon nakakatatlong release ang mga Pinoy. So for your information mga idol, ang isang EPS dito sa South Korea ay meron lamang 3 release. Ano ba yung release? Ito yung pag-alis do sa current na employer para lumipat ng ibang employer. So meron tayong 1, 2, 3 beses lang na release na privilege ng isang EPS na nandito sa South Korea na may E9 visa. So after noon 3 release na yon, hindi ka na pwedeng magpang-apat. So pag ubos na yung release mo, pag hindi ka pa rin kontento dun sa nalipatan mo, uwi ka na ng Pilipinas. So ganun lang tatakaran mga lods. Imagine nyo, sa isang taon lang naubos yung 3 release. Ang release, parang ano yan ginagamit lang yan pagka talagang hindi mo na kaya o hindi mo kayang trabaho, minamaltrato ka o hindi maganda yung condition mo dun sa trabaho. So dun ginagamit yung release. Pag may violation yung amo sa'yo, o kaya mahina yung gawa, walang masyadong trabaho, wala ipapasweldo sa'yo, yun, i-release kayo sa mga ganong instances. So dun ginagamit yung mga release mga lods. Pero yung mga ganon naman na pangyayari sa isang taon, 3 release, madalang lang. Kaya lang, naalarma nga yung mga Koreano dahil nga tayong mga Pinoy lang ang isa sa may pinakamaraming EPS na madalas na nagpaparelease. Oh no! Although may kanya-kanya naman dahilan at problema, 'di ba? Sa trabaho. Pero siguro na dismaya yung mga employer, kaya ganun na naging resulta, mababa ang kinuha na percentage ng mga EPS na magagaling sa Pilipinas. Sa mga nandito sa South Korea, sabi niya, pagsikapan at matutong magtiyaga sa trabaho. Totoo yan, di ba? So pumunta tayo rito sa South Korea, alam naman natin na
ang sasabakan natin dito is trabaho. At kagaya nga ng sabi ko, lagi ko sinasabi na huwag mag-expect na madaling trabaho. Although malaki ang kita, syempre pag malaki ang kita, ang karapatang niyan, ang trabaho niyan, syempre hindi rin ganun kadali. Although may mga trabaho talaga rito na easy. Pero wag niyong pangarapin yung mga easy job na yon dahil iilan lang yon. Karamihan ng trabaho rito mahirap, kaya diyan pala sa Pilipinas, ihanda niyo na yung sarili niyo sa mga trabahong dadatnan niyo rito. Majority ng mga trabaho rito ay mabibigat. At ang mga Koreano, mga lods, i-maximize niyan yung oras nyo. Hindi pwede dito yung mga trabaho na yung makita niya na paano yung kilos mo talagang gusto nila gamitin ka ng gusto. Although mayroon pa rin iba na talagang easy yung gaya ng mga pagmamakina na yun sa CNC, di ba? Halimbawa, 20 minutes, 30 minutes na ginagawa ng makina yung isang product. So, yung iba, naghihintay ng 20 to 30 minutes, nagse-cellphone lang. Pero, bihira lang yung ganun. Minsan, yung mga amo, pag nakikita nilang ganun, inuutosan nila yung empleyado na gumawa ng ibang bagay habang maandar yung CNC niya, yung makina o habang naghihintay. So, minamaximize nila yung oras mo para mapakinabangan. Diba? Inuutosan ng amo ng ibang trabaho para hindi masayang yung oras. Diba? So, ganun ang sistema dun sa iba ha. Pero dun sa iba, depende sa mapupuntahan mga lods, hindi pare-parehas. Naway sa mga nandito, pagsikapan na matuto magtiyaga sa trabaho. Ang iba, kusang pinapaalis dahil na rin sa issue o problema sa utang. Ayan. Maraming mga EPS dito, may mga utang mga lods. Minsan yung iba na i-scam na ang masama mga kababayan pa natin. Mga investment, yan, mga remittance. Ayan, hanggang sa inigay yung pera dun sa tao, pinagkatiwala, tinakbo. So, minsan yung iba nangungutang, minsan dahil sa sugal, ayan, hinahabol, nireklamo, pinupuntahan ng pulis dun sa company. So, syempre, kukulitin dun yung amo. Ang magiging ang magiging epekto, madidelay yung trabaho mo kasi nga kailangan kang imbestigahan o tanungin o kausapin ng pulis dahil nga mayroon kang ginawang kapalpakan, di ba? Oh, no! So, tapos minsan may mga report sa pulis na mga driving without license. Mabigat sa naparusayan dito mga lods. So dapat isa yun sa mga iniiwasan nating mga Pilipino, di ba? Meron pa mga problema sa pagpapahiram ng ARC o yung Alien Registration Card. Yan ang number one na dapat ninyong tatandaan pag nandito na kayo sa South Korea. Huwag ninyong ipapahiram kahit kanino yung inyong ARC. Kahit pa kaibigan yung matalik yan. At minsan nga yung iba kahit kamag-anak na, yung tropa ko nung nakaraan, pinsan niya, ayaw siyang pahiramin. Dahil nga alam ng pinsan niya na maaari siyang sumabit pagka nagkaroon ng problema yung pinsan niya. So number one rule dito mga lods, pag nandito na kayo sa mga bagong EPS, mga pupunta pa lang dito, huwag ninyong ipagkakatiwala yung inyong ARC sa kahit na kanino. So number one rule yan. Inam na huwag dalhin sa trabaho yung CP o yung cellphone. Ayan, minsan kasi pag may kausap tayo, 'di ba, na nadi-delay, 'di ba, yung production. Imbis na tuloy-tuloy kang nagtrabaho dahil nga may kausap ka, ayan, nadi-delay. Meron akong i-share sa inyo mga lods sa mga previous na trabaho natin. Gusto ko lang i-share sa inyo. Meron ako mga kasama doon na trabaho namin doon is yagan or panggabi. Pag sinabing yagan, night shift. So ang trabaho namin is plastic injection. So nagmamakina kami. Mga lalaki kami puno kami mga lalaki pero nagmamakina kami. Ang trabaho namin, inspection at saka yung sasang, yung tatanggalin mo yung mga excess na ng plastic, yung galing sa molde. So ang makina nun, usually dalawa. So naka-robot yung mga produkto, naka-robot mga lods, bumabagsak yun sa conveyor. So ibig sabihin, dalawang conveyor yung dumarating. Isa sa harap, isa sa tagiliran. So dalawa yung gagawin mo. So minsan yung ginagawa nung iba, siguro inaantok, nagsi-cellphone. May wifi doon sa factory. So habang nagtatrabaho, nag-cellphone, nanonood ng YouTube, Paano ka makakapag-focus sa trabaho mo kung nanonood ka ng YouTube o nanonood ka ng sa cellphone mo, di ba? Paano ka makakapag-focus? And trabaho mo, inspection. Dalawa pa yung makina mo. So ang diskarte nung kasama natin, ang ginagawa niya, pagdating ng isang product, isa lang ang kukunin niya. Tatapon niya sa basurahan yung isa. Yung isa lang ang gagawin niya. Ganon siya. Ganon ang diskarte niya. So, syempre, konti lang yung production niya. Tapos, yung product, hindi niya in-expect, tinapon na agad sa basurahan. Kawawa yung amo, di ba? Yung product, yung resin na ginagamit dun sa product na yun is napakamahal. Binibili ng amo yan. Tapos, itatapon lang nung Pinoy yung nagtatrabaho, di ba? So, minsan nangyayari kasi nanonood ka, hindi mo naman inspect na mabuti. Madaliin, gugupitin mo yun, sasangin mo, tapos lalagay mo na sa box. Hindi mo na na-inspect kung may reject ba yun, kung may defect yung product. So,
isa sa mga naobserbahan natin na problema sa mga kasamahan natin na nagtatrabaho rito ay yung pagdadala ng CP sa trabaho. Minsan yung iba habang nagtatrabaho may earpod, yan, may headset. Habang nagtatrabaho daldal. So minsan may kasama ako Chinese, pinagalitan niya yung Pilipino, sinigawan niya eh. Kasi nga parang call center, gabi-gabi ganon magdamag. Sinigawan niya yung katabi niyang makina nung Chinese na matanda. Sinigawan niya yung Pinoy kasi nga napakaingay. Tapos ni-report doon sa amo namin. So ilan sa mga problema rito mga lods regarding sa pagdadala ng CP sa trabaho. Minsan ito ang dahilan ng pulyang or aksidente. O yun nga naman yung pagsi-cellphone mo, pulyang ibig sabihin pulyang yung defect o yung reject yung product kasi nga nakapokus sa cellphone mo. Diba? Hindi mo masyadong na-inspect, hindi mo nakikita, hindi mo napapansin, reject na pala yung mga lumalabas sa product o yung gawa mo dahil nga abala ka sa panonood o dun sa CP mo, hindi mo napapansin. At minsan pa, dahil sa kawalan ng focus sa trabaho, doon nagkakaroon ng aksidente, yung mga naiipit na sa makina, yung mga ganyan, nalalaglagan ng kung ano-ano. Basta iba't ibang klaseng aksidente dahil sa cellphone, di ba? So, huwag mag-alala sa araw ng trabaho, nakakailang din sa trabaho at nagmumukhang kawawa si amo. Yung may mga babaeng tayo dito na nagtatrabaho sa factory, sa punong-puno ng alahas. Mga nakasuot yung mga alahas dito, ayan, magtatrabaho lang sa factory, di ba? Yung hindi duty lang siya pero nakakontodo nakasuot yung alahas, di ba? So nakakailang nga naman dun sa iba, di ba? So syempre kapag nagka-problema, ayan, ang kanilang manggagawa, pati sila naabala, di ba? Yung amo nga naman na maabala, pati yung production. At naway magbago ang pananaw ng bawat isa na pakita ang nakarapat dapat tayo na mapili nila sa trabaho. Ayan, dapat daw na ipakita natin sa mga Koreano na karapat dapat ang mga Pinoy na piliin na bilang manggagawa na papasukin dito sa South Korea. Hindi yung nadidisappoint sila kasi nga konting hirap, ayan, umaayaw ang mga Pinoy, di ba? So, uulitin ko ulit, gaya na sinabi ko sa inyo, ang trabaho rito sa South Korea mga idol ay hindi siya simple. Meron mga simple pero kadalasan mahirap. Sabi ko nga, pag pupunta ka rito, expect the worst. Expect mo yung pinakamahirap na trabaho. Huwag kang mag-expect ng madali. Para pagdating mo rito, kung mahirap yung napuntahan mong trabaho, hindi ka na mag-adjust kasi nakahanda yung katawan mo, yung isip mo na mahirap yung pupuntahan mo. Unlike dun sa hindi naka-prepare, iisip mo madali mapupuntahan mo, tapos pagdating mo rito, mabigat. Ayan, yan magsisimula yung pagdaing o yung pagrereklamo na hirap ng trabaho, hindi mo kaya, delikado, ganito, paparelease na ako, ganyan, yung mga ganun na senaryo mga lods, di ba? So, sana doon sa mga babae natin na pupunta rito, ayan, pag-isipan nyo mga lods, kasi totoo yan, noon pa man, sinasabi na yan na yung pagbaba ng rate ng mga kinukuha na Pinoy dyan sa atin, kasi nga, dahil sa mga kababayan din natin na nagkakaroon ng kung ano problema dito. At number one nga, yung madalas na paglipat ng ibang employer o yung pag-alis sa employer o yung tinatawag na pagpaparelease. Ayan. Ano yan? Talamak yan dito mga lods. Talamak. Although hindi naman natin sila inaano no, mga lods kasi may kanya-kanya tayong dahilan. May iba-iba rin naman reason kaya nagpaparelease yung mga kababayan natin. Mahirap yung trabaho, delikado yung trabaho, minsan delay yung sweldo, at o kaya mali yung computation. Pangapat, minsan yung mga pabahay hindi maayos, ganyan, hindi komportable. Tapos minsan mga kasama sa trabaho din, mabagsik o binubuli, ganyan, mga amo, ganyan. Iba-ibang dahilan, di ba? Iba tayo ng capacity din ng katawan at mga tolerance sa hirap ng trabaho, di ba? So hindi natin masisi mga kababayan natin. Pero sana, paghandaan natin bago tayo pumunta rito. Kasi malaki yung kinikita natin. Siyempre, expect natin na yung gagawin natin trabaho rito. Hindi rin ganun basta-basta, hindi rin ganun kadali. So, ayan, sabi ni Sir Archie, pakita natin sa mga Koreano na karapat-dapat tayo na makunin ng mga employer dito sa South Korea, di ba? Para dumami yung mga percentage na kukunin nila rito. Para marami din tayong mga kababayan na mabagong buhay or kumita ng maayos at malaki para sa kanilang mga pangarap at pamilya once na makarating na dito sa South Korea. So, wag lang natin isipin yung paano kaya ako makakapasa, paano kayo makakapunta sa ano. Huwag niyong isipin lang yung sweldo, laki na sweldo, gusto kong pumunta sa South Korea. Isipin niyo rin yung dadatnan yung trabaho rito kung kakayanin niyo ba. Number one, una, kung kakayanin niyo bang malayo sa pamilya. Pangalawa, kakayanin niyo ba
yung mga trabaho na dadatnan nyo rito, di ba? So, ilan lang sa mga sa mga factor mga lods na dapat nyo i-consider kung gusto nyo magpunta rito sa South Korea pa magtrabaho. So, last, sabi niya ni Sir Archie, matutong mag-ipon, di ba? Yun yung pinaka-importante. Kailangan natin mag-ipon mas na napunta tayo sa abroad. Kahit hindi dito sa South Korea, kahit sa bansa, kasi hindi tayo habang buhay na nasa abroad, hindi tayo habang buhay na malakas. Darating ang araw na manghihina tayo, hindi na natin kayang kumita ng ganong kalaki sa kikitain natin dito sa pagtatrabaho, di ba? So, kailangan natin mag-ipon kung una-una para sa ating sarili, pangalawa sa ating pamilya, di ba? So, tama yun. Yun ang isa sa number 1 na dapat sa orientation sinasabi yan sa PIDOS, sa PUA or sa DMW sinasabi yan na sabi nga doon, huwag nyo ipapadala lahat sa mga asawa nyo kung may asawa na kayo. Magtabi kayo ng para sa sarili ninyo, di ba? O, totoo yun, di ba? Totoo yun. Iwas sa illegal transaction. Sabi ganoon, ang bawat kita ay dalhin sa bangko para safety at remit sa bank para iwas din ng scam. So, yan yung post ni Sir Archie. Nabasa ko lang, na-scroll ko kanina, kaya naisip kong i-share sa inyo mga idol. Totoo yung sinabi ni Sir Archie, lahat yan, totoo, lahat yan nangyayari dito. So, itong video na to is para doon sa mga kababayan natin na paparating pa lang dito, para dyan pa lang sa Pinas, meron na kayong idea sa mga nangyayari dito, di ba? So, sa mga nandito na, ayan, alam na nila, nararanasan na nila yan. At sa mga baguhan, syempre, ayan, kung napanood nyo to, alam nyo na kung ano yung mga dapat nyong gawin. So, share ko sa inyo yung ilan sa mga karanasan natin. Marami tayong mga followers o mga subscriber na nandiyan sa Pilipinas. So, dati, nanonood lang ng video natin, nanonood lang ng mga sinishare natin. Ngayon, mga nandito na sila. At karamihan sa kanila nandito nagtatrabaho. Yung iba, may communication sa atin, nag-chat sa atin. Yung iba nga, nangangako na, Lods, pagdating ko dyan, promise, pupuntahan kita. Ayan. Awa ng Diyos, naka-1 taon na rito dahil pa kami nakikita, di ba? So, na-expect ko naman yun kasi nga, lalo na kung malayo yung lugar na napuntahan niya, probinsya, tapos makalayo tayo, hindi na natin na-expect na matutupad yun. Di ba? Excuse yun, excuse. Tapos, ilang buwan pa lang, minsan mag-chat sa akin, Lods, paparelease ako. Oh no! Napakarami nila mga Lods. Hindi lang 1, 2, 3 sa mga subscriber natin na kararating lang dito. Ayan, release ka agad. Experience natin, sariling experience natin mga Lods sa mga kaibigan natin, di ba? So, ayan. Sana sa mga kababayan natin na pupunta rito upang magtrabaho, ayan, ulitin ko, ihanda nyo yung sarili nyo, ihanda nyo yung isip ninyo, at ihanda nyo yung katawan ninyo. Isip, ibig sabihin, yung tatag ng kalooban ninyo. Dahil yung pupuntahan nyo rito, hindi basta-bastang laban o hindi basta-bastang pagsapalaran. Kailangan din dito ng tibay ng isipan. Dahil yung mga minsan yung homesickness, mga ganyan, kalungkutan ng pag-iisa, tapos dagdag mo pa yung mga stress, depression sa trabaho, ganyan, kung ano-ano pa, di ba? So, kaya kailangan ihanda natin yung isip natin. At pangalawa, yung ating katawan. Dahil kagaya nga ng sabi ko, karamihan ng trabaho rito is mabibigat. So, talagang kailangan physically prepared tayo. At kung sakali naman na magaan yung napuntahan natin, thanks God kasi hindi tayo nahirapan, tayo dinala tayo sa mabuting magaan na trabaho ni Lord, di ba? So, basta ihanda natin lahat-lahat. So, ayan. Nabasa ko lang kaya gusto ko i-share sa inyo. Disclaimer mga Lods ako'y isang ordinaryong magagawa lang din dito. Wala akong hindi ako konektado sa kahit na ano ngayon siya rito. Yung mga sinishare ko sa inyo is mostly mga nababasa ko lang din, ayan, mga nakikita ko lang din sa Facebook na, which is galing din naman sa mga na tao rito, yung mga kilalang tao rito na nagpo-post. So, sinishare ko lang din para spread yung information, di ba? Para mas maraming mas makaalam. So, doon sa mga magbabas dyan na wala namang connection yun paano mo nalaman na ganito ganyan, wala namang connection sa DMW, so ganito sa HRD Korea, minsan may nagsasabi ganyan, hindi na kailangan connection mga Lods, di ba? Gaya sinabi ko, i-spread lang natin yung information, di ba? Mula doon sa trusted na hindi naman natin binawasan, hindi natin dinadagan yung information, so as is, di ba? So, hindi naman natin pwedeng questionin din yung credibility ng pinanggalingan natin, yung owner ng posto, kasi nga kilalang personality dito yung mga pinaganuhan natin. So, tsaka totoo nangyayari dito. Mostly din naman sinishare ko sa inyo based on my own experience. So, malabo yan na fake news, di ba? So,
Ayan na mga lods, sumabit lang tayo. Break time ko ngayon. 12 to 1, isang oras sa break time. Usually natutulog ako pagka break time kahit mga 30 minutes o 20 minutes kasi nga yung nap or yung idlip pag panggabi ka mga lods, napakalaking bagay niyan, di ba? Kasi nga sa araw hindi man tayo makatulog ng katulad ng tulog natin sa gabi, di ba? Na komportable sa araw minsan kasi mahirap matulog, maraming maingay, ganyan o kung ano pa mga distraction. So, ibang tulog sa araw, ibang tulog sa gabi, sabi nga nila. So, pagdating ng gabi, ginagawa ko pagkatapos ng break time, bibilisan ko kumain. Para pahinga lang 5 minutes, higa na kaagad ako. Makaidlip ako ng 20 to 30 minutes, malaking bagay na yan. Makakaabot na ako, makaka-survive na ako hanggang bukas ng umaga. Diba? So, ganyan mga diskarte rito mga idol pag panggabi kayo, diba? So, yan lang mga lods, gusto kong i-share sa inyo. Mga ilang bagay na nangyayari dito sa South Korea. So, sa mga balak mag-exam dyan, be prepared mga lods. First quarter ng taon na to, baka magkaroon ng registration at magkaroon din ng exam. So sa mga EPS aspirant na gusto pumunta rito, ayan, aral lang mabuti, samahan nyo ng dasal. Ayan. So yan lang mga lods, ma-share ko sa inyo ngayong gabi at sana kahit paano may natutunan kayo. Thank you. Ingat-ingat. God bless sa inyo lahat.